Who are you following? Sino sinusundan mo? Aba, importante sa buhay natin. At kailangan tiyak po natin kung sino ang tao o tamang sinusundan natin. Nakamamaya, nalilibang tayo, kasusunod po natin ay mahulog tayo sa hukay. So sabi dito sa Jeremiah chapter 2 verse 1, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Isang panganib ngayon ang technology. Alam naman po natin yan. Ang technology ay hindi lamang ito para sa mga adult o nakatulad natin o yung tinatawag na may sapat na kaisipan. At ang technology, mga kapatid, maging paggamit ng cellphone ay sa mga bata pa lamang, musmus na bata ay alam na po nila gumamit nito. At ang nakalulungkot ay para tumahimik ang bata, bibigyan mo siya ng cellphone at hahayaan mo na siyang manood. Mag-worry po tayo dito at kailangan alam po natin kung ano ang kanilang pinapanood. Hindi ko lang po sinasabing masama ang social media ngayon. Pero take note, alam nyo po, isang click lang po natin dyan, isang scroll, ay may mga lumalabas ng hindi kaaya-aya sa ating mga anak. Kaya sabi ko sa inyo, piliin po natin at tingnan po natin kung sino ang mga sinusundan natin. Umisa nakakatukso nga ang pag-scroll sa social media, maging Facebook, YouTube, Instagram, o sa ano pa man. Ganon din kung ano dapat natin sundin sa buhay. Kaya si Propeta Jeremias ay pinaalala at ang mga propeta ng Diyos noon sa Israel, sila ay nalihis sa daan ng Diyos. Mga kapatid, ang social media nakapaglilihis po yan ng buhay ng tao. Pagka tayo, ang focus natin lagi sa social media at ang ine-scroll po natin ay papalayo sa Diyos, mga kapatid, kapahamakan po ito. Pero ang social media ay ginagamit din tulad po ng ganito, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakarami po yan. Isang click lang po na about sa salita ng Diyos, mag-pop up na po yan sa inyong mga screen, sa cellphone po ninyo. Kaya maging worry po tayo sa pag-scroll po natin sa social media. Aatakihin po tayo ng dyablo, papalayo sa ating Panginoon Diyos. Nakakalungkot po ito. At ngayon, sa pagiging pag-scroll natin sa social media, nagkakaroon po tayo ngayon ng pagsunod doon sa mga Diyos-Diyosan. Bakit Diyos-Diyosan? Nilalayo na nga tayo doon sa nais ng Panginoon Diyos na yung focus natin nawawala na. Kaya sinusundan na po natin ngayon ay ang mga makabagong paraan na set aside na natin ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos at nasisira na ang ating mga puso. Sa halip, lumakad tayo sa tuntunin ng ating Panginoon Diyos. Kahit mag-upgrade ang social media, ang technology, kahit mag-upgrade siya, mga kapatid, hindi dapat mawala ang tamang sinusundan natin. Ngayon, tinanong mo ba sa iyong sarili, nasan ba ang Diyos sa ating mga buhay? So kami, na nagpapahayag na salita ng Diyos, ay igigiit po namin sa buhay po ninyo ang salita ng Diyos. Kumisan, masyado na tayo nalululong sa mga pag-scroll ng iba't ibang bagay na makapagpapalayo sa atin. Katulad niya, sabi sa John 7:37, sabi ng Panginoon, siya ang living water, siya ang nagbibigay buhay. Mga kapatid, siya pa rin ang nag-aalok sa buhay natin. Huwag natin masyadong i-focus ang atensyon natin sa mga social media na walang kapakinabangan at magdudulot pa ito ng paglayo. Ano ang lesson natin sa devotion ngayon? Sa halip mag-scroll ng walang patutunguhan,
O, di ba? Nag-aaksaya tayo ng panahon, ay nag-scroll tayo ng walang patutunguhan sa buhay na ito, ay sundin natin ang Diyos. Hindi masama mag-scroll o gumamit ng social media, pero dapat huwag nating kakaligtaan na sundin natin ang panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, nasa iyong mga kamay ang iyong ikapagtatagumpay sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at amen.